Tumayin niyo aking mga ang kapayapaan. Bahagi ninyo ang kapayapaan sa sapagkat ang kapayapaan ay mayroon ng tunay na kaitiban ng kabungan. Ako ay nagpapasalamat sa inyong lahat, aking mga anak, na nakikisa sa pananalang ng aking banal na Santo Rosario. Huwag kayong maghinawa, aking mga anak, na magdasal ng aking banal na Santo Rosario, sapagkat ito ay magbibigay tulong upang ang inyong mga kapatid o kapwa ay maiahulin sa salo ng kahirapan at salo ng karamdaman. Amen. Sapagkat wala kayo talagang tunay na magagawa kung kayo ay hiwalay sa amin. Ngunit kami ay mayroong magagawa sapagkat kami ay makapangyarihan. Ang lahat ng inyong magagawa sa pananalangin ninyo ng aking banal na Santo Rosario, marami kayong may liligtas na inyong mga kapwa at mga kaluluwang na patuloy pa rin pagala-gala sapagkat patuloy nilang hinahanap ang liwanag papunta sa kaharian ng Diyos. At ipanalangin ninyo, aking mga anak, ang namumuno sa inyong bansa. Sapagkat kailangan ng inyong namumuno na siya inyong ipanalangin. Sapagkat kung gaano kasidhi na kayo ay kanya ipaglaban, ay gano'n rin kasidhi na siya ay pabagsakin. Ngunit sasama-sama ninyong pananalangin, aking mga anak. Ang mayroong masamang hangarin, kailanman ay hindi magkakagumpay, sapagkat kasama ninyo ang Diyos. At ipanalangin niyo rin, aking mga anak, ang mga bansa na nag-aamot, upang ipakita nila na kung gaano sila makapangyarihan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, aking mga anak, walang nagmamay-ari ng kapangyarihan, kundi ang lumalang ng kanilang mga buhay. Kaya, aking mga anak, huwag kayong manghinabang manalangin ng aking banal na Santo Rosario, sapagkat ito ay makapangyarihan. Sa bawat butil ng aking banal na Santo Rosario, ito ay mag-iilaw at magbibigay ng kapayapaan sa lahat ng sulok ng sanlibutan. At ipanalangin niyo rin, aking mga anak, ang mga kaluluwa sa purgatorio, sapagkat sila din ay mayroong karapatan upang makaakyat sa kaharian ng Ama. Lalong-lalo na, aking mga anak, ipanalangin ninyo ang mga taong buhay, sapagkat sila ay namumuhay sa karimlan. Hindi nila nakikita ang liwanag, sapagkat takot sila na sila ay malangkad sa kanilang mga ginagawa. Hindi kaaya-aya sa kalooban ng Diyos. Sapagkat ang lumalapit sa ilaw, ito ay mayroong kaaktiban na katotohanan. Sila ay lumalapit sa ilaw sapagkat nais nila sila
ay magkaroon ng liwanag sa kanilang mga buhay. Kaya aking mga anak, manatili kayong magdarasal ng taimtim ng aking banal na Santo Rosario, sapagkat hindi kayo nag-iisa. Ako ay kasama ninyong palagi sa inyong pananalangin. At isasama ko ang aking anak at magpapatira pa sa banal na paanan ng makapangyarihang Diyos upang ang inyong mga hinihingi ay mabigyan ng katutunan. Yan ang nais ko sa aking mga anak, na patuloy silang manalangin ng aking banal na Santo Rosario, sapagkat sa inyong paglalakbay, kasama nyo ang aking banal na Santo Rosario, at siya ang magbibigay ng ilaw sa inyong lalakaran. Kung saan man kayo pahayuin ng Ama, huwag kayong matakot, sapagkat hindi kayo nag-iisa. Kami ay mangunguna sa inyong pupuntahan, upang ang inyong mapuntahan ay magkakaroon ng kaligtasan at kapayapaan. Kaya nawa aking mga anak, huwag ninyong kalilimutan ang aking tagubilin. Magdasal, magdasal, magdasal ng aking banal na Santo Rosario. At yan ang magbibigay sa inyo ng liwanag ng inyong puso at kalooban. Kaya aking mga anak, hanggang dito na lamang ang aking ituturing at hanggang sa muli nating pagtutukan dito sa banal na tahanan ng Ama. Salamat sa inyong lahat, aking mga anak. Salamat. So tayo po ay darako na sa pangatlong mensahe, sa panalangin papuri, hayag ng ating ina sa Bagong Jerusalem, Inang Lina, at sa intercession of the Numbers. Sumayin niyo ang kapayapaan. Ang mga ngiti ay inyong ipakita. Ako ito aking mga anak, si Jesus. Ako ang tinanggap ninyo sa inyong mga buhay. Bago kong ihayag ang aking mga ituturing sa araw na ito, ibig ko kayong pasalamatan. Nakatakda ang mga araw ng tipanan natin lahat. Dahil ito ang ibig ng Diyos. Ito ang pagpapalang araw din sa mga ina, sa kanyang mga esposa. Dahil kailangan naririnig niya ang inyong mga hinahin, ang inyong mga pananalangin, ang inyong mga anak, para sa sanlibutan, para sa kapwa ninyo na mahina at nalamlay ang mga pananampalataya, para sa kaligtasan nilang lahat, para sa ikapagbabago nilang lahat. Ako ang ilaw na taglay ng bawat isa. Kaya ang ilaw na yan na sumainyo ang aking mga anak. Huwag ninyong hayaan na paaandam-andam sa araw-araw upang mas maraming maliwanagan. Ito'y inyong
sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ipakita ninyo sa inyong mga gawa na hindi lamang ganoon kalaki ang inyong mga pananalig, pagtitiwala at pananampalataya, kundi masigit pa diyan ang inyong pananampalataya na may kalakip na pag-ibig. Ako ang Diyos ng pag-ibig, kung kaya't sa aking kapanahunan, natuto ang lahat ng ibig. Pag-ibig ang inyong mga sandata, aking mga anak, lalong-lalo na sa mga panahon ito. Kapag kayo ay naubusan ng pag-ibig, ano ang inyong mga panlaman sa away, sa masasama. Dahil ito ang inyong ipapahayag at ipapadama. Ito ang inyong ipapalaganap, hindi lamang ang mabuting balita. Ito ang inyong ipagkakaloob sa kanilang lahat. Dahil ng aking kapanahunan, handa akong mag-alay ng aking buhay. Bagamat batid ko nasasapit sa aking buhay ang ganoong saro ng pamilya. Subalit sa kabila ng lahat ng yan, ang ibig ang aking pinanyayari at isinukli sa mga makasalanan. Dahil hindi nga nila alam ang kanilang mga ginagawa, kung kaya ipinanalangin ko sa pamamagitan ng aking pag-ibig na sila'y patawarin ng Diyos na makapangyarihan sa mga mangmang sa kaalaman, walang karunungan at katalinuhan. Kaya't kaawa-awa ang kanilang kalagayan. Kung gayon, nawagan din kayo ang Ina doon sa mga nakakasakit ng inyong kalooban, nagbibigay pagdurusa, pag-ibig lamang ang inyong ipapadama, ipapakita at isusuklit sa lahat ng kanilang mga kasama. Paulit-ulit ko naman ito na inahahayag, ibinabahagi sa inyo. Subalit huwag na huwag ninyong pagsasawaan. Lagi ninyo itong tanggapin at kamtin, pasalamatan aking. Dahil sa aking pag-ibig, naririyan kayo. Naitakda kayo ng Diyos makaupo dyan sa mga pinabanal ng upuan. Naging karapat-dapat kayo ang mga. Dahil tinanggap ninyo ako sa inyong mga buhay, nakalaya kayo dahil sa aking pag-ibig sa lahat ng pagkakagatos niyo. Kaya sa mga panahon ito ng Kwaresma, na muli ninyong gugulitain ang aking mga pinagdaanan sa inyong paggawa, lagi ninyong lapitan ang pag-ibig. Upang magkaroon ng kabuluhan, ang lahat ng inyong mga tungkulin ay magtatagumpay. Pag-ibig lamang aking mga anak. Pag-ibig lamang. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay walang hinihinging kapalit. Walang hinihinging mga bagay
na inyong isusukli, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ninyo. Lagi kayong makakanunod sa inyo. Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Ibigin ninyo ang mga nag-aalimura. Nagpaparatang sa inyo ng walang katotohanan. Ang nag-aalipusta sa bawat isa sa inyo. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay walang kapalit. Walang hanggang, walang katapusan. Kaya't aking mga anak, ibigin ninyo at mag-ibigan kayong lahat. Magkaisa kayong lahat. Magkunawaan kayong lahat. Magpanalanginan kayong lahat. Magkatawaran kayong lahat. Dahil ito ay isang pinakamahalagang utos ng Diyos. Pahalagahan ninyo ang bawat isa. Malasakitan ninyo ang bawat isa. Sama-sama kayong mag-iibigan lagi upang kailanman ay walang puwang ang pagkakabahag-bahag. Yan ay tandaan ninyo ang aking mga anak. Pahintulutan na ng Diyos ang mga bagay na pagsubok sa lahat ng sandali sa inyong buhay paglilingkod. Tiyak na hindi kayo magagabi ng kalaban. Dahil ang kalaban ninyo at ang kaaway ninyo ay walang puwang pag-ibig sa kanilang buhay. Subalit kayo na umiibig at pinagaharian ng Diyos, sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tiyak na mangingibabaw ang kanyang kapangyarihan. Sa bawat minuto, sa bawat sandali ng inyong buhay paglilingkod, mangingibabaw ang kabutihan ng Diyos. Yan lamang ang aking ihahayag aking mga anak. Iniibig ko kayo, minamahal ko kayo. Sumayin niyo lagi ang pag-ibig ng Diyos. Maraming salamat. Praise God. So tayo po ay dadako na sa pang-apat na kapahayagan sa kanilang pagpuri na ihahayag ng ating Ginoo, Ginoong Roding, at sa interpretasyon.